Hello mga ka-DIY. Share ko lang yung MPPT na nabili ko sa Lazada, 60 amps. Bali, late upload and last December 2024 pa ito. Ngayon naisipan i-upload. Medyo naging busy din kasi sa ibang bagay. Puro pag-motor. Napagtripan ko na siyang bilhin sa Lazada kasi nakita ko yung program niya kahawig ng Fishmart, kung familiar kayo sa MPPT na yun. Nagkakahalaga nga pala itong 4,600 plus. At in-order ko pa galing China. At wala siyang wifi, di katulad nung Aoyang. Yan, close look. Malalaki yung mga terminal niya. Kasya yung 25 mm squared na kable. Maganda naman yung build niya. Glossy white, tas yung yero medyo makapal din. May kabigatan din. Yung pindutan nga lang medyo matigas. Hindi siya soft touch katulad nung Fishmart. At ito nga pala yung loob ng MPPT. Meron siyang dalawang coil. May dalawang relay. May heatsink din. At ikumpara natin sa laki ng Aoyang. Yung Aoyang yung nasa kaliwa. Kumpara natin yung ilalim. Ito may load side. Yung isang MPPT wala. Pero meron nakaabang sa board niya na lagay ng load side. Kasing lapad lang din halos. Test fire natin mga ka-DIY. At silipin natin yung parameters. Di nga pala siya colored tulad ng Aoyang MPPT. Pero maporma din kahit na basic lang yung display niya. Hanapin natin yung parameters. Yan. Meron din siyang graph. Long press natin, nalabas yung settings. Ayan. Parang ganyan din yung parameters ng Fishmart pala, Fishmart na MPPT. Ayan yung mga battery preset. Set natin sa life of 4. 4S lang pag 12 volt system. 8S naman pag 24. 16 pag 48 volt system. Medyo di pa kabisado kung paano i-back ito, kaya i-save. Medyo nangangapa pa. Ngayon pa lang. Yung charge current nga pa rin niya pwedeng i-adjust. Yung time control naman bali wala yan dahil wala naman load side ito o output. Yan, dalawang klase lang language niya. Yan, set natin sa English. Pero naka-English naman na. So nakaset na yung parameters. Safe na buksan yung solar panel niyan. Ang solar panel ko dito ay dalawang 410 or 820 watts. Naka series. Tara't silipin pa natin kung ano pa meron dito. Yung mga information. So ayun yung preset ng life of 4 niya. 14.4 yung maximum. May konting shading kaya yan ang inaabot ng harvest niya. So tanghalin tapat. Meron kasi malaking building sa gilid ng bahay namin. So medyo natatakpan yung
kanto ng panel. Pero ayan, kumakarga pa rin siya. Halos nandiyan na rin lahat ng info, hindi na kailangan magpalipat-lipat pa. Kala ko ayos na yung MPPT na ito, magiging kapalit sana nung Aoyang. Kaya lang may aberya. Kung napapansin nyo, alas 5 pa lang ng hapon, bagsak na yung karga niya, samantalang maliwanag pa sa labas. Obserbahan ko mabuti. At ito, kinabukasan ng umaga, may aberya na naman. Maliwanag na sa labas pero di pa rin kumakarga yung solar. Wala pang input mula sa solar panel. At ayan, natatanong nyo, maliwanag na sa labas. Hindi ganyan yung SRNE at Aoyang. Ayan o, napaka-liwanag na sa labas. Pero 0 volts, 0 watts pa din yung solar panel. So, di ko sure kung ano problema. Obserbahan ko muna. Di katulad ng Aoyang saka SRNE, konting liwanag lang. May input na mula sa solar panel. So, obserbahan ko muna. Ayan, after ng ilang minuto, nagkaroon siya ng input. Kaya lang masyadong mababa. 4 to 5 watts lang. Parang di yata ayos to. Ala nga palang patayan yung backlight ng LCD nito. Bali, kusa siyang bumubukas pag na-reach na yung siguro yung starting voltage or watts. 641, 5 watts pa rin yung karga. 6:50 AM ng umaga, nawala yung input. So, try ko i-restart yung MPPT. Patayin ko muna yung mga breaker. So, yung solar panel muna bago yung MPPT. So, iwas damage. Yan. Tingnan natin kung may magbabago. Yan, i-on ko na yung MPPT. So, wait natin ng konti. So, yung solar panel ay buksan natin. Ayan, mataas na may voltahe ngayon. Kaya lang, kababa pa din ang input. 6 watts lang. 7 watts. Isang restart. Hindi na bumalik. Isa pa. Napakaliwanag na sa labas pero ala-alang input. Okay, isang try pa. Alas 7 na ng umaga. Yan, 7:09 AM. Pero kababa pa rin ang input. At ito naman, alas 4 ng hapon, patay hindi yung kanyang yung backlight ng LCD. Ay, nabagsak na rin yung voltage mula sa solar panel. So, di ko sure kung ano problema. Ayan, nawala na nawala, bumabalik. So, sa tingin ko, ang kailangan dito, mataas na voltahe ng mga solar panel. Siguro mga 3 to 4 series siguro. Baka yun ang gamot dyan. Dadalawa lang yung panel ko. 96 voltage nga pala yung maximum ng MPPT na ito. Meron akong nabasang feedback sa AliExpress na kailangan daw umabot ng 15 watts para simula mag-charge yung MPPT. Ayan, pang alas 5 ng hapon pero tumigil yung mag-charge halos yung MPPT. Samantalang napakaliwanag pa sa labas. So, ang ending nito ay i-return ko na lang sa seller. At itatabi ko na lang muna si Aoyang. Muntikan ko pa i-beta. Kaya nga, maliwanag pa.
So, pambalik na talaga sa seller ito. Di dapat ganyan yung MPPT. Ay, napakaliwanag pa. At ayan, binili ko na si Aoyang. So, after nito, upgrade na ako sa 24 volts. At salamat po sa nanood.